Ngayon, ang gagawin ko, I'm going to preach a short sermon. Because if I'm going to preach a long sermon, you will be on fire. You will be on fire. Okay? Acts chapter 18, mga kapatid. Acts chapter 18. Oh. You have? Well, how about this one? Dr. Lee, okay? Okay. So, Dr. Lee is with us this morning. And we're happy to have him this morning. And we're going to the Word of God. Acts chapter 18, verse 1 and 2. Let's all rise and let's read the Word of God. Acts chapter 18. Wow. It's okay? Nakita niyo na mga kapatid, Acts chapter 18, verse 1 and 2. Ready? Read. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born on Parthos, lately came to Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. Bless us this morning. Huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plan ng Kristo Jesus, sa aming Diyos sa kapaligtas. Amen. Okay. So dito po mga kapatid, meron po tayong makita dito na mag-asawa. Ang pangalan po ay si Aquila at ang kanyang may bahay ay si Priscilla. Mga kapatid, mahalaga po sa pagsasama na yung mag-asawa ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya kayo mga young people, piliin po ninyo ang mapangasama ninyo, mapangasawa ninyo, kasi nga kasabihan, 90% of your happiness depends on your marriage life. Wala nag-amen. Binata pa nag-amen. Okay? Okay po yan. So tingnan nyo ha. Pagka ang mister mo o kaya misis mo, linggo ikaw ay nasimbahan, siya ay nasa bungan, nasa mall, nasa sugalan, nasa chismisan, napakalungkot ng buhay po ninyo. Pero mahalaga kung kayo po ay naglilingkod sa Panginoon, kasama yung mahal mo sa buhay, naglilingkod sa Panginoon, napakaganda po niyan. So dito po natin makikita, ang mensahe this morning is all about the model Christian. So this morning's message is all about the model Christian. So mga modelong Kristiyano, I do hope and pray na ang bawat sa atin, lalo na sa mag-asawa, ay mga modelong Kristiyano. Okay? So dito po yan, makita natin, ano bang makikita natin sa isang modelong Kristiyano? Number 1, they experience persecution and driven from Rome. Verse number 18, chapter 18, verse 1. After those things, Paul departed from Athens and came to Corinth. So dumating siya sa Corinto. Pagdating niya sa Corinto, anong meron dyan? Found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come to Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. 2,000 years ago, yung Roma ayaw na ng mga Hudiyo. They don't want a Jewish there. Ayaw nila yon. They don't want Christianity to spread there. There was a persecution. Okay? Kaya makita po natin mga kapatid sa Acts chapter 8, verse number 4. Ano po sabi diyan? Dumami na po yung mga lagad. Pagdating po ng chapter 6, dumami na po yung mga lagad. Meron na silang pagpipili ng tinatawag na mga deacons. Umabot na po yung kanilang mga tao, yung mga mananampalataya ng almost 25,000. Kaya pagdating po dito sa Acts chapter 8, verse number 4, tingnan nyo ha. Ang trabaho po dito, persecution. Si Apostle Paul po ang nagpe-persecute. Ang sabi po dyan sa verse number 1, and Saul was consenting at his death, and the time
there was a great persecution against the church that was at Jerusalem. Tanong mga kapatid, kayo ba ay na-persecute na? Kayo ba ay pinagbawalan, huwag ka nang magsimba? Kayo ba ay nabawa na pagsabihan, huwag ka nang mag-pray? Kayo ba ay nagsabihan, huwag kang magbigay? Kayo ba ay nagsabihan, huwag na kayong pumunta sa Pilgrim Bible Baptist Church? Wala hong nagsabi sa inyo niyan. Kayo lang po ang ayaw, tayo na po ang nagdesisyon na ayaw natin pumunta. Ibig sabihin nito, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, wala hong tinatawag na physical persecution, wala pong torture sa atin, wala pong nagbabawal sa atin. The government is not challenging us. Wala ho. Ang eskwelahan ninyo, hindi po bawal na kay Kristiyano. Okay? Kaya maganda nga, mga teachers natin, kayo ang pasimuno sa eskwelahan, na yung mga estudyante ninyo, maakay ninyo sa Panginoon. Kasi po kahit anong turo ninyo ng GMRC, pag walang relasyon sa Panginoon, yung estudyante, hindi po yan magbabago. Pero pag ang estudyante naturuan po natin ang salita ng Diyos, pagdating ng araw, yung tinuturo natin, ayan ay maging binhig sa Kanya, lalago yan, lalaki yan, at pagdating ng araw, yung isang batang yan, isang estudyante na yan, yan po ay maglilingkod sa Panginoon. So dito po si Priscilla at Aquila, they experience persecution. Pinipersecute sila. Pagkatapos niyan, sila po'y pinaalis sa kanilang tirahan from Rome, kaya napunta sila sa Italy. Mga kapatid, napakahirap po pag ikaw ay pinipersecute. Yung pagsasabihan ka, di ba? Ang persecution lang naman sa Pilipino, normal. Ang kinakatakutan, Bombay. Sa kanila, persecution na yun. Diba? Persecution eh. Parang ang persecution natin ngayon, si Judith. Pag dumating si Judith, parang persecution na sa atin yon. So yun po yan mga kapatid ha. So dito, pangalawa, ano makita natin ng modelong Kristiyano? They were hospitable to God's servant. So makita natin na katangian ni Priscilla at Aquila, sila po ay hospitable. Ibig sabihin friendly. Kaya I hope and pray na yung church na ito, the Pilgrim Bible Baptist Church, ang mga kapatid po dito ay mga friendly people. Amen? Kapag may makipagkaibigan kayo, kaya dito dapat bawal ang nakasimangot. Di ba merong yan, yung mukha ng unggoy, nakalagay sa social media, di ba? Bawal na nakasibangot. Print nyo nga, para lagay nyo natin dyan. Oh. Baka kako may kamukha rito. Oh. So, bawal. Bakit mga kapatid? Dapat friendly tayo. Makipagkaibigan tayo. May mga tao talaga nang hirap mong pakisamahan, pero dapat tayong mga anak ng Diyos ay madali po tayong pakisamahan. Amen mga kapatid? Dapat ganun po yan. Hospitable. Kaya itong si Priscilla at Aquila, sila po ay napaka-friendly. Sila po ay napaka-accommodating kay Pablo. Kaya diyan sa verse number 2, Acts chapter 18 verse number 2, sabi po diyan, and found a certain Jew. Oh, di ba? Nakita nyo? Pagkatapos pagdating dito sa verse 3, because he was of the same craft, he abode with him. So itong si Pablo, nung dumating doon sa Italy, siya nakatira po doon. Priscilla and Aquila. Kayo ba mga kapatid, pag mayroon bang mga estranghero pupunta sa bahay ninyo, papatulogin nyo ba? Siyempre ayaw nyo, di ba? Pero pag yan ay Kristiyano, manggagawa sa Panginoon, misyonaryo po yan, yan ay pupunta sa bahay ninyo. Siyempre anong gawin ninyo? Magiging friendly ka, hahainan mo ngayon. Diba? So tayo, mga Kristiyano, dapat tayo mga accommodating people, hospitable people, a very friendly people. Yung pangailangan po ng isang lingkod ng Diyos, ito pong si Aquila at Priscilla, talagang pinunan nila. Walang tahanan si Pablo, yung bahay nila, inoffer para manirahan doon. Walang pagkain, inoffer yung pagkain. Napakaganda po mga kapatid. Hospitable. So, ibig sabihin, makita po natin dito na bawat sa atin ay friendly, accommodating, lalo na pag yan ay mga lingkod ng Diyos, papatuloyin natin sa bahay. Bakit, di ba?
Sa tahanan naman natin, mga kumpare natin, mga kumare natin, mga chismusa, kaibigan, pinapatuloy natin pagka pumunta sa bahay natin. Sa ibang bansa, hindi po ganon. Lalo sa mga first world country. Before you go there, you have an appointment. Dr. Lee is a Korean. In Korea, when you visit a people, you need to give something. And you need to inquire. You have you have the appointment. You have an appointment. You cannot go directly knocking on doors, go inside the house. No. Okay? So ito, mga kapatid, itong si Priscilla at Aquila ay talagang pinatuloy nila si Pablo at nandoon si Pablo nakitulong for free, pagkain libre. Dahil ito ay naglilingkod sa Panginoon. Ano pa makita natin? Pangatlo, the model Christian, like Aquila and Priscilla, they help Paul in his missionary journey. Okay? Tinulungan nila si Pablo. Verse number 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath day and persuaded the Jews and the Greeks. So itong si Pablo, mga kapatid, nangangaral siya dahil siya ay misyonaryo at siya po ay nag-aakay ng mga kaluluwa. But here comes, itong si Priscilla and Aquila, they were there. Sumusuporta po sila, tumutulong po sila. Para yung ginagawa po natin dito, di ba, meron tayong mga outreach, pupunta tayo doon sa De La Paz, pupunta tayo dito, nandyan kayo tumutulong. Ibig sabihin, bawat sa atin ay tumutulong, nagiging functional. Okay? Itong si Priscilla, ganun po ang ginagawa nila. Tinutulungan nila si Pablo, punta doon sa isang lugar, mag-akay ng kaluluwa, punta sa isang lugar, mag-sulwining, punta sa isang lugar, mag-Bible study. Nandoon itong si Priscilla na Aquila, tumutulong sa gawain ng Panginoon. Pang-apat, mga kapatid, anong meron kay Priscilla and Aquila? By the way, sa Biblia ho, meron lang tinatawag na mga 7 beses or 6 na beses, only 5 to 7 verses about Priscilla and Aquila. Makita nyo. At laging kasama yan, si Priscilla at saka si Aquila. Na sila po ito ay mga partner po ito, naglilingkod sa Panginoon. Yan dito, nakikita ko habang na special number si Brother Ramel, di ba? Oh. Pag tayo ni Brother Ramel dito, sabi ko, laos na si Brother Ramel. Ang nakikita natin, si Andrew na. Oh, si Andrew. Si Andrew na. Ang point ko dito, mga kapatid, napakaganda isang pamilya, sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Napakaganda ko yung tatay, yung nanay, akay-akay yung mga magkakanta dito, maglilingkod sa Panginoon. Napakaganda po, mga kapatid. Encouragement. So I do hope and pray na yung mga kabataan natin dito, mga young people, time will come when you build a family, masasabi nyo, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay? Yun po yan. Pang-apat, mga kapatid, the model Christians like Priscilla and Aquila, they were church planters, and their very house became a place of worship. Itong mag-asawa na ito, ang gusto nila, hindi lang yung maakay yung mga kaluluwa, ang gusto nila yung mga kaluluwang naakay ay madala, maturuan, mag-mature, ma-disciple. Ang ginawa nila, dahil wala naman pera si Pablo, maghahanap si Pablo ng rintahan ng lugar, marintahan lugar, maghahanap ng place of worship, sila na po yun ng volunteer. Apostle Paul, yung lugar po namin, yung bahay po namin, gawin ninyo ng simbahan. Romans chapter 16. Tignan niyo mga Bible niyo, Romans chapter 16. Verse number 5. Romans 16, verse number 5. Ang sabi po na banal na kasulatan, likewise, great the church that is in their house. Salute, well beloved, Epanitos, who is the first fruit of Achaia, unto Christ.
Itong ano dito mga kapatid, sa verse number 3, tingnan nyo ha, verse number 3. Romans chapter 16, verse number 3. Great Priscilla and Aquila, my helpers in Jesus Christ. So, ibig sabihin mga kapatid, itong si Priscilla and Aquila ay tumutulong po ito kay Pablo. Napakaganda kung ang pamilya po, mag-asawa, tumutulong sa mga pastor, tumutulong sa gawain ng church, tumutulong sa mga misyonaryo. Ang ganda, di ba? Ibig sabihin mga kapatid, napakaganda po mag-asawa na ito ay. Ito mag-asawa na ito, nakita po natin na hindi lang tumutulong sa misyonaryo, hindi lang tumutulong kay Apostol Pablo, yung the very house that they have ay ginamit nilang place of worship. Okay? Binapagamit nila yan. Kaya ibig sabihin, yung bahay nila na yun ay private, dapat, di ba, pribadong tahanan na kung saan gusto nila mapagsulo sila, gusto nila nakatahimikan, and yet, binuksan nila yan para sa gawain ng Panginoon. Kaya I pray to God, and I hope, and pray to God, na yung mga bahay po natin, mga kapatid, pwede ninyong gawin yan as your ministry. May mga bata po dun sa paligid, kahit yan ay 2, 3, kahit magsimula lang kayo ng mga 10 minutes, papasukin nyo sa bahay, kakausapin nyo, bigyan nyo lang ng isang verse, pagkatapos ma-snackin nyo, ministry nyo na yan. At hindi nyo malalaman, pag yan ay tumatagal po yan. Halimbawa lang ha, bibigyan ko yung halimbawa, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, diyan sa may tumana, meron po diyang lalaki, siya po ay nagtutulak na, nagkakarito, nagtitinda ng mga ng tawag doon, mga kalakal. Junk shop, ika nga. Nagsimula siya sa 4 na 11 years old na mga bata. Nagbinta sa kanya, pagkatapos nagbinta, sabi niya, boy, bago kayo malis, tuturuan ko kayo ng Biblia. Tinuruan niya dyan sa 16. Pagkatapos noon, sinabi niya, boy, mahal kayo ng Diyos. God loves you so much. Ang pagkatapos yan, ano nangyari? Pina-snack niya. Yung mga bata, sabi ng mga bata, kuya, pwede bang bumalik kami bukas? Ay, wag naman. Tuwing Sabado tayo. Sunod na Sabado, dumating yung mga bata, 4, tinuruan niya uli, snack, uwi. Ano sabi ng mga bata? Kuya, pwede ba sa susunod na Sabado, yung kaibigan ko, dadalhin ko dito? Tumagal ng tumagal, umabot ng 30 ka mga bata, puro lalaki. Nagsimula lang yan sa isang araw na kung saan in-encourage niya. Alam nyo, ngayon mga kapatid, meron na pong gawain dyan. Dahil sa isang tao, pinagamit niya yung kanyang bahay, pinaupo niya yung mga bata, tinuruan niya. Nung nandoon ako, nakabisita ko doon, mayroong 30 ka mga bata. Hindi na po mga bata. Bakit? 16, 17, 18 years old. Mga binata na. Nandoon sa bahay niya, nagkukumpulan. Bumili siya ng gitara para doon sila magano. Sabi niya, ano kaya? Sabi niya, Pastor Bong, ano kaya gagawin ko rito? Namoblema siya eh. Sabi ko, tawagin mo na yung pastor mo, magtayo ka na kayo ng simbahan. Kasi pag hindi mo tinawag yung pastor mo, ako magtayo rito. Sabi niya, sige, tawagin ko yung pastor ko. Nagkaroon ng gawain dahil sa isang Kristiyano. Ibig sabihin, mga kapatid, you can be a church planter starting in your very house. Amen? Magsimula ka lang dyan. Hindi naman kinakailangan simulan mo na malalaking tao. Simulan mo mag-invest. Mag-invest ka ng time. Magsimula ka mag-invest ng kunting pang-snack mo dyan. Magsimula ka na mag-invest ng kunting kalinga, kunting pagtuturo, kunting pag-aruga, pagmamahal sa mga bata na yan. Hindi mo maiwasan na yung 2, yung 3. Dadami po yan. Tatawagin ka pa, teacher. At mamahalin ka. Yan po yung tinatawag mga kapatid, discipleship. You are going to invest something. Okay? Solar yan. That is solar. So I don't know how many minutes it will last. Our solar, di ba? Thank you. I will extend the time. Okay. Solar yan? Solar ito? Solar na. 10 minutes. So I need to finish the sermon 10 minutes. So we need to reduce the lights. It's already solar, okay? Because there is no
Ang tawag doon? Sounds na lang, sounds. Oh, okay. Kasi ano lang yan, 10 minutes lang yan dahil there is no sun. So, okay. Okay, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians 16, verse number 19. Ano sabi po dyan ng banal na kasulatan? The churches of Asia salute you. Priscilla and Aquila salute you. Much in the Lord with the church that is in their house. Isipin nyo, kapatid, itong mag-asawa na ito, kilala na ito sa mga simbahan sa Asya. Dahil yung kanilang pag-ibig sa gawain ng Panginoon, yung kanilang pag-ibig sa kaluluwa, yung kanilang pag-ibig sa mga kabatiran, at pagtuturo, mga kapatid, they will know. I do hope and pray, time will come. People will know you. People will recognize you because you are serving God. Amen? Hindi yung makita, mamarinig yung pangalan mo. JC. Ay, singgero yan. Di ba ang pangit? Pero pag makita mo, JC, ay soul winner yan. Faithful yan. Laging on time sa gawain ng Panginoon yan. Ang ganda, di ba? Oh. Pero marinig yung pangalan mo, Raymond, laging late. Pangit naman. Di ba? Laging tulong. Ang pangit noon eh. So dapat mga kapatid, makilala tayo ng mga tao dahil tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid? Ganun dapat. Dapat nakilala tayo because we are. Itong mag-asawa na ito, si Priscilla and Aquila, they will know because they are serving God. Kilala sila, di ba? Kaya nakalagay dyan sa 1 Corinthians chapter 16, verse number 19. The churches of Asia salute you. Oh, kita mo yan? Yung dalawang pangalan niyan, Aquila and Priscilla, salute you. Much in the Lord with the church that is in their house. So I do hope and pray that itong mga asawang ito, yung kanilang tahanan mismo, became their ministry. I do hope and pray that our houses will become our own ministry too. By the way, mga kapatid, whether we like it or not, yung bahay na tinayo natin, pinagasusan natin, pinapaganda natin, winawalis natin lagi, darating yung araw, hindi mo naman talaga bahay yan. Ang bahay mo, simenteryo. Nakuha niyo ba yun? Si Rizal, ang ganda ng bahay sa Kalamba, pero saan ba si Rizal ngayon? Sa Kalamba? Wala. Yung sa Libingan. Sino ba nakapunta na sa Libingan ni Rizal? Sa mga estudyante, saan ba na inilibing si Rizal? May nakakalamba? Oh. Pag pumunta kayo sa Lunita, sasabihin nila, doon si Rizal ibinaon sa Bagong Bayan. Yung isang namang tourist, sasabihin nila, tourist guide, si Rizal, yun yung inilibing sa monumento. Oh. Isipin mo, hindi nila alam kung saan eh. Kasi itinago yan ng mga Espanyol. Gusto nyo ba kung nasaan? Sa Kainta eh. Nagbiro lang ha. Panglima mga kapatid, panglima. Model Christians, Aquila and Priscilla, they supported missions by accompanying Paul on a missionary journey. Ito yung kagandahan kay Priscilla and Aquila, sumusuporta sila sa mission. Tanong ko po sa inyo, kapatid, are you supporting missions? Mukhang mahina. Amen. Parang ano? This church supported almost 40 missionaries foreign with local missionary. So our offerings is not only used here, but to spread the word of God beyond. Foreign, local and foreign missions. So ito po yan mga kapatid. Tayo po ay nagbibigay para sa mga kaluluwa because we cannot go to Cambodia to win souls. We don't know how to speak Cambodians. We cannot go to Vietnam to speak their own language. No! But we can support missionaries because they know how to speak there. Amen mga kapatid? That's why we need to support missions.
because Priscilla and Aquila supported missions not only with money, but physically. They accompany Paul in his missionary journey. Acts chapter 18. Acts chapter 18. Verse number 18. And Paul, after this, tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence to Syria. Isipin nyo, Syria. Paul has a missionary journey in Syria. Now, Syria, there is no church there. But 2,000 years ago, there is a church there. And with him, sino kasama niya? Priscilla and Aquila. You see? This couple, Priscilla and Aquila, committed their lives not only to support financially, but also accompany Apostle Paul. Napakaganda. Verse number 19, and he came to Ephesus and left them there. Ang nangyari po dito, mga kapatid, makita po natin that Priscilla and Aquila, not only that they were mission-minded, not only that they were supporting missions with their own money and their own physical labor, but this is the last one, number 6. They were responsible Christians. Tanong ko sa inyo, are you responsible Christians? When nobody is around, when nobody is looking at you, are you responsible Christian? Can you do the work of God being alone? Can you pray when nobody sees you? Can you read your Bible when nobody sees you? Can you have a devotion of your own when nobody sees you and when nobody is encouraging you? Can you do it? Just like these two, Priscilla and Aquila, verse number 19, and he came to Ephesus and left them there because Paul had in his mind that these two couple, they are matured, they are responsible. I do hope and pray that every one of us will be responsible and mature. We can pray without being told. We can do soul winning without being told. We can give our offerings, missions offerings, without being told, because that will be our lifestyle. That will be our reflexes. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit wala pong nakita sa inyo, kahit walang nag-encourage sa inyo, gagawin po natin yan. Because commitment natin sa Panginoon yan. Amen? Commitment. Responsibility natin yan sa Panginoon. Just like Priscilla and Aquila, iniwanan man sila ni Pablo doon, pero nagpapatuloy sila. Yung church sa Ephesus, sila po yung nangangaral doon, sila po yung nagpapalakas sa mga kapatid doon. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin, ay wala si pastor. O di ba? Wala si pastor. Wala tayong gagawin. Hindi. Kahit wala yung pastor, meron kayong gagawin sa Panginoon. Yung pastor, tao lang din yan, mamatay yan eh. Pag namatay yung pastor, yung mga membro, mga kapatiran, tuloy-tuloy yan. Pastors, missionaries are only human being. But the church must continue. Believers must continue. Amen, mga kapatid? The work of the Lord must continue. So ito po yung model po, mga kapatid, as I close, itong si Priscilla and Aquila, they are model couple, they are model Christians. Why? Because they helped Paul in his missionary journey. They were church planter, and their own house is a church place. They supported missions, and they were very responsible people. Now, ask yourself, are you supporting missions? Are you supporting the work of the Lord through this church? And lastly, are you responsible Christian? Ask yourself. Let's all stand, let's pray. Heavenly Father, thank you for your words. Thank you for reminding us
Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit na mata, if God has something for you today and God is speaking to us right now, tanungin mo ang sarili mo, am I a model Christian? Ako ba isang modelong Christian? Is there maturity that people can talk of me? Is there faithfulness on your part? Is there a word responsible, accountable on your part? If God has something for today and God's speaking to our hearts right now, you tell God, oh Father, thank you for the life of Priscilla and Aquila, that they are a mission-minded couple. Not only that they help Apostle Paul with their money, but with all their strength, their physical labor, and that their very house was used by God to become a meeting place, a church place. Kaya mga kapatid, yung mga bahay ninyo, open it to become a center of Bible study, to become a center of teaching children. Huwag niyo sabihin, wala pong magtuturo. You can do it. Ask God to help you to open your house, to become a Bible study center, to become a discipleship center, to have your own children ministry. You can do it. You can teach. Mga kapatid, the only thing is commitment. You are going to commit at least 30 minutes or 1 hour per week that you can have your own ministry right there. Kung si Priscilla and Aquila, their house from a public place to become from a private place to become a public place. People are coming to worship, coming to have a Bible study, coming to have discipleship session. Mga kapatid, you can do it in your own house too. So if God has something for you and God's speaking to us right now, you can come forward, you can kneel down and talk to the Lord in prayer. Just like Priscilla and Aquila, be a responsible, committed Christian. Sige po mga kapatid, sabihin mo sa Panginoon ngayon din ba, Father, help me to become responsible, help me to be hospitable, help me to have a ministry of my own in my house, help me to have a Bible study in my house, help me, Father, to support missionaries locally and globally. Sige po, mga at saluhin mo na sa Panginoon, kung ikaw ay nanghihina, gusto mo na kalakasan, ikaw ay gusto mag-mature, gusto mo paggamit sa Panginoon, you can come forward, kneel down, talk to the Lord in prayer right now. Sige po, mga Heavenly Father, we thank you so much. Thank you for your words. Thank you for reminding us. As we part ways, Father, take care of us, keep us safe. Those who are studying, give them knowledge and wisdom. Those who are traveling, give them traveling mercies. Those who are working, bless their work, Father. And those who are engaged in business, bless their business, Father. And I pray that you are going to bless your people mightily and provide their needs and make them channel of blessing to other people and help them to be a model Christian in our world today. Help them to be the light, the salt in their own community. All these things I ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all. Okay? Are you happy this morning?